Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Ang mga magkababata. Makalipas ang halos 2 dekada ay muling nagtagpo ang landas ng magkababatang si Alan, Mario at Reniza. Masayang-masaya ang tatlo dahil buong akala nila ay hindi na sila makikita-kita pa. Mula kasi nang magkahiwa-hiwalay na sila ng landas ay nawalan na rin sila ng koneksyon sa isa't isa. Angas ni Reniza, ganda pa rin at ang sexy pa. Bungad ni Mario nang dumating na ang babae sa tagpuan nilang coffee shop. Parang dati lang kinakain mo pa yung sarili mong uhog ah. Gatong naman ni Alan. Napasalubong na lang ng kilay si Reniza dahil sa kakaibang tingin ni Mario sa kanya. Hoy, Mario, huwag kang manyak ha. May asawa na ako. Eto. Wika naman ni Reniza at ipinakita ang singsing sa kanyang daliri. Sana all, nakakapag-asawa rin ng singsing. Dismayadong sabi na lamang ni Mario. Ekis na kagad sa kanya ang babae. Crush pa naman niya yun noon nung mga bata-bata pa sila. Inakala niya na ang pagkikita nila ang tamang pagkakataon para pumorma. Bakit ba kasi hindi ka pa nag-aasawa, Mario? Gwapo ka naman. Maganda rin naman ang trabaho mo. Professional pa nga eh. Oh, ano pang hinihintay mo? Natatawa na lamang na wika ni Alan. Paano naman kasi makakapag-asawa yan? Mukha namang init lang ng katawan ng pinapagana niya. Dagdag pa ni Reniza. Sus, kaya hindi ako makapag-asawa kasi nag-asawa ka na. Ganti naman ni Mario. Kahit na alam ng babae na biro lang yon, ay hindi siya agad nakapagsalita. Alam naman niya na noon pa ay may pagtingin na sa kanya ang lalaki. Ang kaso nga lang ay masyado itong torpe noon. Umorder na nga lang tayo. Baka mamaya magkayayaan pang mag-check-in. Pagbibiro na lamang ni Alan. Marami silang napag-usapan sa pagkikitang yon. Ilan sa kanilang kabataan ang binalikan nila. Halos lahat na yata ng magandang nangyari noon ay napag-usapan nila. Masaya sila kahit napakiramdam nila ay may kulang. Makalipas ang usapan doon, nagyaya si Mario na magpunta sa isang bar. Marami pa naman silang oras kung kaya't agad din namang sumama si Reniza at Alan. Tamang sayawan at inom lang ang naganap nang makarating na sila roon. Habang nasa upuan lang si Alan, sinamahan naman ni Mario si Reniza na sumayaw sa gitna ng dance floor. Napapailing na lamang si Alan sa kanyang nakikita. Harot nito ni Reniza. Alam kaya ng asawa niya na ito yung ginagawa niya? Pabulong na sabi ni Alan habang nakatingin sa dalawang kasama. Nakapulupot na ang dalawang kamay ni Reniza sa leeg ni Mario. Halos magdikit na ang mukha ng dalawa. Maya-maya lang ay nakaramdam na rin ng pagod ang dalawa. Binalikan nila si Alan sa kanilang pwesto. Oh, Alan! Bakit ayaw mong sumayaw sa gitna? Maraming babae doon ah! Kuha ka kahit isa lang! Halos pasigaw ng sabi ni Mario dahil sa lakas ng tugtog. Wala ako sa mood. Baka marurumi pa yung mga babaeng yan eh. Sagot ni Alan. Natawa na lamang si Mario at Reniza sa kanya. Noon pa man, alam na nilang pihikan si Alan sa pagpili ng babae. Nakarami na ng inom si Reniza nung mga oras na yon. Medyo may tama na rin si Mario. Habang si Alan naman ay katamtaman lang. Uwi na tayo, sabi ni Mario kay Reniza. Sige, nahihilo na ako eh. Wika ng babae. Uwi na kayo? Nako, mahihina! Sabi na lang ni Alan. Bakit? Maiiwan ka pa ba dito? Tanong naman ni Mario nang nakanghisi. Oo, gusto ko pang mag-inom eh. Seryosong sabi ni Alan sabay lagok ng alak. Bahala ka, basta kami ni Mario uuwi na ha. Sabi naman ng babae. Uuwi sa iisang bahay. Dugtong naman ni Mario. Baliw ka talaga, bawal yan ha. Natatawa na lang si Reniza at napahampas pa sa balikat ng lalaki. Samantala, tila nandidiri naman si Alan sa kanilang dalawa. Kaya napapailing na lamang ito sa kanila. Sige na, umalis na kayo. Baka kailangan nyo ng magkiskisan. Sabi ni Alan. Okay, sige. Basta kapag may problema ka dito sabihan mo lang ako.
Tawagan mo kagad ako, tre-resback naman kagad ako sa'yo. Tinapik pa ni Mario si Alan sa balikat. Inakay na ni Mario ang babaeng si Reniza. Maingat niya itong isinakay sa kanyang sasakyan. Pagpasok ni Mario ay agad na sinunggaban ni Risa ang labi ng lalaki. Sandali lang, easy ka lang. Nasa parking pa tayo. Natatawang sabi ni Mario, ngunit napapakagat pa ng labi habang nakatingin sa katawan ng babae. Ikaw pabitin ka ha. Maharot na wika ni Reniza. Kahit nahihilo na ay pinaharurot ni Mario ang sasakyan papunta sa condo unit niya. Nang makarating silang dalawa sa unit ng lalaki, dali-daling nagtukaan ng dalawa. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang ginagawa nang biglang magbukas ang shower sa banyo. Sandali silang napahinto. Ano ba yan? Patayin mo muna yun, baka magbaha dito. Sabi ni Reniza. Ay nako, bad trip naman. Padabog na tumayo si Mario at saka tinungo ang banyo. Napansin niya na may mga bakas ng paa ng bata sa loob. Nakakaamoy din siya ng parang may nasusunog. Lumingon siya sa babaeng nakahiga sa kama saka yun tinanong. May naamoy ka bang parang nasusunog? Tanong ni Mario kay Reniza. Wala naman, bakit? Sagot ng babae. Nang ibalik ni Mario ang tingin sa banyo ay nawala na roon ang mga bakas ng paa. Tila nabawasan ng kanyang kalasingan sa kakaisip kung paanong nawala ang mga bakas. Ngunit hindi na lamang niya yon pinagtuunan dahil ayaw niyang mapunta sa iba ang atensyon. Dali-dali siyang bumalik kay Reniza. Agad siyang pumaibabaw doon. Ngunit wala pang ilang minuto ay bigla na namang nagbukas ang shower. Takin na naman, ano ba yan? Inis na sigaw ni Mario. Ano ba yung shower mo? Kaganda-ganda ng unit tapos sira. Sabi ni Reniza. Napapailing na lamang si Mario. Wala siyang magawa kundi ang balikan na lamang ang banyo na yon. Muli niyang pinatay ang shower. Tiningnan niya ng mabuti ang buong banyo. Umalis na rin siya nang wala naman siyang nakitang kakaiba. Visit na kondo to. Ang mahal-mahal ng bayad ko tapos palpak. Sarap manampal eh. Kita mo, nabawasan tuloy yung tama ko dahil sa bad trip. Inis na sabi ni Mario. Sus, halika na rito. Gawin na natin to. Nakangiting wika ni Reniza. Muli silang nagsimula. Walang ibang maririnig sa buong silid kundi ang kanilang mga halinghing. Kapwa na nila mararating ang rurok ng kaligayahan. Nang biglang may nakita si Reniza na isang batang nakatayo sa gilid ng banyo. Sunog ang mukha ng bata at direktang nakatingin sa kanya. Sa takot ay naitulak niya si Mario. May multo! May multo! Natatarantang sigaw ni Reniza. Ha? Anong pinagsasabi mo? Gulat ngunit inis na tanong ni Mario. May nakita ko sa gilid ng CR na may bata. Sunog ang mukha niya. Nakatingin siya sa akin, Mario. May multo rito sa unit mo. Natatarantang sabi ni Reniza. Teka, kumalma ka nga muna. Para kang tanga. Sige nga, paano ko kakalma ha? May nakita kong hindi pangkaraniwan dito. Paano ko kakalma? Pagkatapos no'y nagmadali na lamang magbihis si Reniza. Ano? Uwi ka na? Hindi pa nga tayo tapos Pasigaw na wika ni Mario. Kung gusto mong matapos tayo, next time, wag na dito. Punyeta ka, may kababalagan sa unit mo. Wala nang nagawa si Mario nang tumakbo na palabas si Reniza. Napasabunot na lamang siya sa kanyang sariling buhok. Paulit-ulit na napapamura dahil ayaw niya talagang nabibitin. Napalingon na lamang siya sa banyo. Lumapit siya doon at tiningnan ang loob. Oh, wala namang bata Ay nako, sabog yata yung babaeng yun Pambihira, sira ulo. Samantala, takot namang nakauwi ng bahay si Reniza. Naabutan niya pa ang kanyang asawa na noong mga oras na yon ay gising pa rin. Oh, bakit ngayon ka lang? Tanong ng asawa niyang si Romer. Napansin ng lalaki na tila wala sa sarili si Reniza. Okay ka lang ba? Tanong ulit ng lalaki. Okay lang ako. Sagot na lang ni Reniza. Agad siyang umakyat sa kanilang kwarto. Naligo na lang siya para mawala ang amoy ni Mario sa katawan niya. Hindi kasi pwedeng malaman ni Romer ang nangyari. Dahil kapag nangyari yon, siguradong may magagawang kasalanan ang kanyang asawa.
Habang naliligo sa loob ng banyo ay napatingin siya sa salamin. Habol niya ang kanyang hininga dahil sa sobrang kaba. Sa isip-isip niya ay hindi siya maaaring magkamali. Bata na sunog ang mukha ang kanyang nakita. Maya-maya lang, nang dumilat siya ay may nakita siyang bata sa salamin. Napasigaw siya sa takot at dali-daling napalabas ng banyo. Wala siyang kasuot-suot nung mga oras na yon. Nagtataka na nga lang sa kanya si Romer. Oh, anong problema? Ayos ka lang ba talaga? Nag-aalalang tanong ng lalaki. Agad na nakaisip ng dahilan si Reniza. Ha? Ay, may malit kasing daga sa loob. Sabi na lang niya. Pumasok sa loob si Romer ngunit wala naman itong nakita. Wala na, nakalabas na siguro. Inabutan ni Romer si Reniza ng tuwalya. Nang makapagbihis na ay hindi pa rin mawala sa isipan ng babae ang bata. Napapansin naman ni Romer na wala siya sa sarili. Teka, kumusta ang meet up nyo ng mga kababata mo? Pag-iiba ni Romer ng usapan. Ha? Ayos naman. Wala rin silang pinagbago. Tugon ng babae. Nag-enjoy ka naman? Oo naman. Nag-enjoy naman ako. Pagkasabing yun ni Reniza ay naalala niyang muli ang ginawa ni Mario. May parte ng utak niya ang nakukonsensya sa panloloko niyang ginawa. Samantala, naglaklak na lamang ng alak si Mario. Hindi niya matanggap na binitin siya ng kababatang si Reniza. Isang malaking insulto yon sa kanyang pagkalalaki. Sa dami ng nainom ni Mario ay nakaidlip na rin siya. Paggising niya ay masakit ang kanyang ulo. Nagising siya dahil sa init na kanyang nararamdaman. Tumayo siya at tiningnan kung gumagana ba ang aircon. Napasalubong na lang ang kanyang kilay nang makitang maayos naman yon. Bakit ang init? Buwisit naman oh. Sabi niya sa sarili nang muli siyang humiga. Hindi siya mapakali sa higaan. Hanggang sa naramdaman na lamang ni Mario na para siyang niluluto sa kawali. Ang init ng kama niya, dahilan para tuluyang magising ang kanyang diwa. Nakatayo lamang siya sa gilid ng kama at nagtatakang iniisip kung ano ba talaga ang problema. Ano ba problema ng unit na ito? Okay naman ako dati dito ah. Galit na sabi ni Mario. Bago siya lumabas ng kanyang unit ay may nakita pa siyang anino ng bata na nagmumula sa kusina. Nalilitong lumabas na lamang si Mario. Kahit madaling araw na ay nagtawag siya ng maintenance para suriin ang kanyang kwarto. Makalipas lamang ang ilang minuto ay sinabi ng mga maintenance na wala namang problema. Sa takot na masunog sa sariling kama ay tinawagan na lang niya si Alan. Sa bahay ng kaibigan siya nakitulog noong mga pagkakataon na yon. Tanghali na nang nagising si Mario. Paglabas niya ng kwarto ay naabutan niya si Alan sa sala. Naghahanda na ito ng kanilang pagkain. Oh, gising ka na pala. Kumain ka na. Sabi ni Alan nang umupo na rin ito para kumain. Nako, pasensya na ah. Ngayon na lang tayo nakita pero inabala pa kita. Bungad ni Mario. Ayos lang. Ako lang din naman mag-isa dito sa bahay na ito eh. Wala kasi ng mga ibang bansa yung parents ko. Ako na lang naiwan dito. Paminsan-minsan nga, okay din na may kasama ako dito eh. Dito ka na kaya muna. Pagbibiro ni Alan, napaisip si Mario sa sinabi ng kanyang kababata. Naalala niya bigla ang mga kababalaghan na nangyari sa kanyang unit. Sige, pag-iisipan ko yan bro. Nagsimula na silang kumain. Nung mga sandaling yon ay maaliwalas na ang pakiramdam ni Mario. Mga bandang tanghali ay nagpaalam na rin siya sa kababatang si Alan. Mayroon pa rin kasi siyang pasok na panggabi. Isa kasi siyang professor sa panggabing pasok sa kilalang university sa Maynila. Salamat, kababatang Alan. Sa ulitin ha. Nakangiting wika ni Mario habang nasa loob ng kanyang sasakyan. O sige, ingat ka Mario. Sagot ni Alan na nakasilip pa sa bintana. Dumaan si Mario sa kanyang unit. Tanghaling tapat naman kaya malakas ang loob ni Mario na walang mangyayaring kababalaghan. Pagpasok niya ng kanyang unit ay huminga siya ng malalim. Maayos ang buong silid. Malinis at maaliwalas. Napaupo na lamang si Mario doon. Sa mga pagkakataon na yon ay naisip niyang tawagan si Reniza. Mula nang iwan kasi siya nito ay wala na siyang update sa babae. Kahit paano ay nag-aalala rin siya.
Dahil bukod sa pagiging kaharutan niya yon, hindi niya pa rin nakakalimutan na magkababata silang dalawa. Aba, ayaw niyo sumagot ah. Baka magkasama sila ng asawa niya. Hayaan mo na nga. Tumayo na lamang si Mario at pumunta sa kanyang maliit na kusina. Naisipan na lang niya na magluto ng pwedeng kainin. Habang naghihiwa ng sibuyas ay may naamoy siyang tila nasusunog. Agad niyang sinuri ang kalan, maging ang oven, ngunit pareho namang nakapatay yun. Sumilip siya saglit sa hallway. Inamoy niya kung sa labas ba yun nanggagaling, ngunit sa mismong unit niya lang yun naaamoy. Ano ba? Saan ba galing yung amoy na yun? Nakaka-bad trip na. Bulong niya na lamang sa sarili. Babalik na sana siya sa kusina, ngunit may nasilip siya doon na isang bata. Nakatalikod yun sa kanya. Kahit hindi pa siya lumalapit, alam na niyang tila lapnos ang ulo ng bata. Nakaramdam ng hilo si Mario kaya napahawak na lang siya sa pader. Mga ilang sandali lamang ay nakita na niyang paharap sa kanya ang batang yon. Hindi na niya hinintay pa na makita ang mukha ng bata. Dali-dali na siyang lumabas ng unit at pagewang-gewang na tumakbo papunta sa kanyang kotse. Mahingal-hingal siyang pumasok sa loob. Nanayo ang mga balahibo at pinagpapawisan ng butil-butil. Sagutin mo na, buwisit ka. Inis na sabi ni Mario habang sinusubukang kontakin si Reniza. Ngunit nakakailang dial na siya ay wala namang sumasagot. Kaya naisipan na lamang niya na pumunta sa bahay ni Alan. Yun lang ang naiisip niya na pwede niyang puntahan. Oh, kakapuga mo lang kanina dito ah. Nagtatakang wika ni Alan nang makita siya nitong pumapasok ulit sa gate. Pwede bang dito na muna ako? May problema lang dun sa unit ko eh. Sabi ni Mario, baka sa mukha nito ang takot. Bakit? Anong nangyari? Tanong ni Alan. Tiningnan ni Mario si Alan sa mga mata. Alam niya na kapag sinabi niya ang totoo ay paniniwalaan siya nito. Noong kabataan pa kasi nila ay palaging naniniwala sa kanya ang lalaki. Malaki kasi ang tiwala nito sa kanya. Kaya na makapasok sila sa loob ay hindi na nagdalawang isip si Mario na magkwento. Sinabi niyang may nagpaparamdam na multo sa unit niya. Ngunit hindi niya sinabing bata yon at mukhang nalapnos. So, sinasabi mo na dati wala namang gano'n sa unit mo. Tapos, ngayon biglang meron na. Hindi kaya may nabulabo ka na kaluluwa? Tanong ni Alan. Napailing na lamang si Mario. Wala pre. Bahay, trabaho lang yung gawain ko. Tapos sa weekend naman, tamang inom. Never ako nagpunta sa mga lugar na alam kong bawal. Tugon naman ni Mario. Napaisip na lamang si Alan. Maging ito na nananahimik ay nagulo na rin ang utak kakaisip doon. Matapos ang kanilang pag-uusap ay sandaling nagpaalam si Alan sa kanya. Ikaw na munang bahala rito pre ha. Bibisitahin ko lang yung paupahan namin sa Pasig. Uuwi rin ako pero baka gabihin na. Kapag nagutom ka, maraming pagkain dyan sa ref. Kapag papasok ka na sa trabaho, ilak mo lang yung pinto ha. May kopya naman ako ng susi eh. Ikaw na munang bahala rito. Saad ni Alan kay Mario. Sige bro. Salamat ha. Tugon niya. Sumulampak na lang sa sofa si Mario noong mga sandaling yon. Binuksan niya ang TV para sana magpaantok. Gabi pa naman ang pasok niya kaya may oras pa siya para magpahinga. Sa kalagitnaan ng kanyang panonood ay bigla na lamang namatay ang TV. Akala niya ay nawalan lang ng kuryente pero nakabukas pa rin naman ang ilaw. Dinampot niya ang remote at binuksan na lang ulit niya ito. Wala pang ilang minuto ay nakaamoy na siya ng parang may nasusunog na naman. Agad na nagtayuan ang balahibo ni Mario. Tangina naman oh. Bakit mo ba ako ginugulo? Anong kasalanan ko sa'yo? Tanong ni Mario sa kawalan. Inakala niya na walang tutugon sa kanya. Ngunit bigla na lang gumalaw ang remote na nakapatong sa lamesa. Tatakbo na sana siya palabas ng pinto, ngunit bigla na lamang yung nagsarado. Napapalunok na siya ng laway dahil sa kaba at takot. Pwede ba? Lubayan mo na ako? Sigaw ni Mario. Palakas ng palakas ang amoy na nasusunog. Napansin na lang ni Mario na may lumalabas ng usok sa kahit saang parte ng sala. Dumating sa puntong nauubo na rin siya dahil sa kapal ng usok. Nang mapaupo na siya, nakita niya ang bata na sumilip sa gilid ng sofa.
Nakangiti ito sa kanya. Sunog ang mukha ng bata. Bungo na ang kalahati nitong mukha. Maglalaro ba tayo, Mario? Nanigas ang panga ni Mario nang marinig ang sinabi ng bata. Sa sobrang takot ay unti-unti na siyang nawalan ng malay. Gabi na nang magising siya dahil sa paulit-ulit na pagtunog ng kanyang cellphone. Agad niya yung dinukot sa bulsa at nalaman niyang si Reniza ang tumatawag. Natataranta niyang sinagot ang tawag habang nakaupo pa rin sa sahig. Hello, Reniza? Mario, pwede ba? Huwag ka na munang tumawag ng tumawag. Kapag nalaman ng asawa ko yung ginawa natin, pareho tayo mapapahamak. Bungad agad ng babae. Sandali lang, Reniza. Tungkol doon sa bata na nagpakita sa'yo. Nagpapakita pa rin ba siya sa'yo? Sandaling natahimik ang babae sa kabilang linya. Tila ba nakaramdam na rin si Reniza nang marinig ang tungkol sa bata. Reniza, naririnig mo ba ako? Tanong ulit ni Mario. Magkita na lang tayo mamayang gabi. Doon tayo mag-usap. Ngayon, delikado tayo dahil kasama ko sa bahay ang asawa ko. Sige na, bye! Hindi na nakapagsalita si Mario nang putulin na ni Reniza ang tawag. Nagmadaling tumayo si Mario para makipagkita sa babae. Sa pagmamadali niya ay nakalimutan na rin niyang ikandado ang bahay ni Alan. Makalipas ang ilang minuto ay nakita nga ang dalawa sa isang tagong kainan sa Quiapo. Pareho silang hindi mapakali. Kitang-kita sa kanilang mga mukha ang takot at pangamba. Mario, huwag ka na munang tatawag sa akin ha. Nakakalta na yung asawa ko dahil ang dami ng miss call mo. Bungad agad ni Reniza. Napailing at napasalubong ang kilay ni Mario dahil hindi yun ang nais niyang marinig. Pwede ba, Reniza? Tigilan mo na nga muna yan. Hindi yan ang pinunta ko dito para pag-usapan natin. Ang gusto ko malaman ay kung nagpapakita pa ba sa'yo yung bata. Inis na wika ni Mario. Napatameme ulit ang babae. Agad siyang nakaramdam ng kilabot. Muling bumalik ang itsura ng batang lapno sa mukha. Ano? Wala ka bang sasabihin? Inis pa rin wika ni Mario. Mario, sa palagay ko, binabalikan na nila tayo. Nababahalang sabi ni Reniza. Ha? Sino? Anong sinasabi mo? Nagtatakang tanong ng lalaki. Meron tayong ginawa noon na pinilit natin kalimutan. Kasi wala namang ibang nakakaalam kundi tayo lang. Nakalimutan mo na ba, Mario? Muling bumalik sa alaala ni Mario ang lahat ng mga nangyari 2 dekada na ang nakalilipas. Nanlalaki ang mga mata niya at nanginginig ang kanyang mga kamay. Mario, kung sabihin na kaya natin ang totoo, nang sa ganun di na niya tayo balikan o buluhin. Malakas kasi ang kutob ko na siya yun Hindi ako pwedeng magkamali. Saad pa ni Reniza. Napapailing si Mario. Para sa kanya isang malaking kamalian ang iniisip ni Reniza. Hindi siya papayag na masisira ang lahat ng kanyang pinagpaguran para lang sa isang pangyayaring matagal nang nabaon sa limot. Baliw ka ba? Kapag ginawa natin ang iniisip mo, tayo ang malalagay sa alanganin. Nag-iisip ka ba? Gamitin mo nga yung utak mo, Reniza. Madiin na sabi ni Mario. Sa lakas ng boses niya ay napapalingon na sa kanila ang ibang naroon. Anong gagawin natin, Mario? Ayaw kong mabaliw sa takot. Alam mong matatakot din ako sa multo, hindi ba? Naiiyak ng wika ni Reniza. Basta, wala tayong sasabihin. Mananahimik ka. Mananatili sa nakaraan ng mga nangyari. Naintindihan mo? Sabi ni Mario. Napapatango na lamang si Reniza. Nang matapos silang mag-usap, ay naghiwalay na rin silang dalawa. Nagmamadaling umuwi si Mario sa bahay ni Alan. Nang makarating siya roon, ay inabutan niya si Alan na nasa sofa. Umiinom ng kape at galit ang mukha. Saan ka ba galing? Tanong agad ni Alan. Nagkita lang kami ni Reniza doon Kaya iniwan mong nakabukas tong bahay. Paano kung minawala rito, ha? Di ba sabi ko sa'yo na isara mo yung pinto kapag aalis ka? Takin na naman kasi puro ka Reniza. Alam mo may asawa na yung tao, tinitikman mo pa rin. Mataas na ang boses ni Alan dahil sa inis. Wala kaming ginawa. Nag-usap lang kami. Pasensya ka na pre kung naiiwan kong bukas yung bahay. Nagmamadali ako makalis dahil kahit nandito ako sa bahay mo, nagpaparamdam pa rin sa akin yung bata. Ewan, wala akong pakialam. Ang pakialam ko ay yung ginagawa ninyo. Maling-mali. Itigil niyo na yung mga kalandian nyo kasi kung hindi, ako na ang gagawa ng paraan para matigil yan.
Nang marinig yun ni Mario ay agad siyang nabahala. Huwag kang makikialam, Alan. Kapag nakialam ka, baka kung anong magawa ko sa'yo. Pagbabanta ni Mario. Wala akong pakialam. Ipapalam ko na sa asawa niya ngayon din. Akala mo hindi ko kilala yung asawa niya? Katrabaho ng pinsan ko yun. Kaya tatawagan ko na yun ngayon. Bahala na kayo sa buhay niyo. Agad na nag-dial si Alan sa kanyang cellphone. Nagdilim ang paningin ni Mario at sa takot na maisiwalat ang kalaswaan nila ni Reniza, isang masamang ideya ang pumasok sa utak niya. Nang mahimasmasan na, ay saka lamang napagtanto ni Mario kung ano ang nagawa niya. Nakita na lang niya si Alan na nakahandusay sa sahig, duguan, habang si Mario naman ay may hawak na basag na bote sa kaliwang kamay. Hindi! Hindi! Sabi na lamang ni Mario at saka nabitiwan ang bote. Nang tumingin siya sa kanyang paligid, ay nakita niya roon ang batang lapnos sa muka. Nakangiti sa kanya at nanlilisik ang mga mata. Napaupo na lamang si Mario sa sahig. Sumiksik siya sa pinakagilid. Tila nababaliw na. Lalo na nang makita niyang unti-unti nang lumalapit ang batang multo. Ano? Ha? Reynan? Ano? Akala mo matatakot mo ako? Gago! Matagal ka ng patay! Bumalik ka na sa lupa! Bumalik ka na sa lupa! Natatawang sabi ni Mario, ngunit kalaunan ay napapayak na lang dahil sa takot. Hindi na niya alam kung ano ang gagawin kung kaya't tumakbo na lamang siya palabas. Iniwan niya ang wala ng buhay na si Alan. Naisipan pa niyang bumalik sa kanyang kondo. Ngunit pagdating niya pa lang sa entrance ng kondo ay may mga nakaabang ng mga pulis. Nagulat na lamang si Mario nang hulihin siya ng mga ito. Inuhuli ka namin sa salang pagpatay kay Reynan Conde. Ano mang sasabihin mo ay maaari namin gamitin laban sa iyo. Kaya may karapatan kang kumuha ng abogado. Kung hindi mo kaya ay pagkakalooban ka ng gobyerno. Agad na pinusasan si Mario ng mga pulis. Natatawa at naiiyak na lamang siya sa sinabi ng mga yon. Hindi niya inakala na nagawa siyang ilaglag ni Reniza. Si Reniza na kasama niyang nagkulong sa isa pa nilang kababata na si Reynan. Nagawa nila yon sa takot na isumbong sila ni Reynan sa mga magulang nila. Dahil noong mga panahon na yon ay maagang nalaman ni Mario at Reniza ang tungkol sa pagtatalik. Sa pagkakakulong nila kay Reynan ay nagkataon naman na nagkaroon ng malawakang sunog sa kanilang lugar. Yon ang naging dahilan kung bakit nasunog at namatay si Reynan noong mga bata pa sila. Sa pagkasiwalat ng katotohanan at pagkakakulong ni Mario at Reniza, tuluyan ang natahimik ang kaluluwa ng kanilang kababata na si Reynan. Ang kaso nga lang, si Alan naman ang nawala nang dahil lang sa pagkabahala ni Mario na malaman ng asawa ni Reniza ang katotohanan. Wakas.